Nagtipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng Supreme Court upang isumite ang libo-libong lagda na bahagi ng Tay Kami Naman signature campaign. Kasabay ito ng unang araw ng confirmation of charges hearing ng International Criminal Court hinggil sa kasong crimes against humanity na iniuugnay sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sa pamamagitan ng mga nalikom na pirma, iginigiit nila sa korte na kumilos sa mga nakabinbing petisyong may kinalaman sa pag-aresto at kasulukuyang pagkakadetine ni Duterte sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Maaga pa lang ay dagsa na ang mga Duterte supporters, bitbit ang kanilang mga dokumento, placards at panawagang pauwiin ang dating Pangulo. Layunin ng kampanya na pabilisin ang aksyon ng hukuman sa mga petisyong dapat umano'y mag-aatas sa Marcos administration na tumulong sa pag-uwi ng dating Pangulo mula sa kustodiya ng ICC. Over 1 million signatures have been nakalap natin, no? And we are going to submit that to the Supreme Court because we feel that the Supreme Court right now is the last bastion of sanity in this government, no? Wala na tayong ibang choice ngayon at saka pag-asa ngayon it's just the Supreme Court Samantala, nagkilos protesta naman sa harap ng Department of Justice ang iba't ibang labor groups at NGOs upang ipanawagan sa ahensya ang pagpapalaya sa 18 labor activists na nakulong sa panahon ng Administrasyong Duterte. Pinabibilis na ang pagbasura sa mga natitirang kasong itinuturing nilang trumped up at agarang palayain ng mga aktivistang patuloy na nakakulong. Kabilang dito, si Alexander Maoj Maga na isa sa unang inaresto noong Administrasyon Duterte. Si Maga ay inaresto noong February 22, 2018 sa San Mateo Rizal matapos mahulihan ng baril habang ipinatutupad ang warrant of arrest kaugnay ng kasong murder. Bukod sa kanya, nananatili pa ring nakakulong ang ilan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News Authority.